Anyway, pag-usapan na po natin tungkol dito sa issue ng relo. Naku, wewe, oo. Kawawa naman yung sundalo. Yung sandalo daw po ay pinarusahan. Anak ng tutsang kalabaw. Hindi na nga nahingi yung relo. Napahiya na nga. Pinarusahan pa. Napakawalang nyari naman, Hindi ko na talaga alam kung ano nangyayari sa bayan natin. Bakit ganito na nangyayari sa bayan natin, Para bagang monarkiya ang ating bayan. Ano ho ba ibig sabihin nito? Ito po yung may mga hari. Ang huling kasing pagkaalam ko nung panahon ni Pangulong Duterte, pag sinabi mong public official, ikaw ay isang pampublikong alipin or public servant. Ngayon, hindi Para bagang naging hari na mga presidente, ang speaker, naging hari-hari, ewan ko, hari-hari ano. Hindi kasi tila pagka ikaw kumontra, yari ka. Pag ikaw may hininging pabor, tulad nitong paghingi ng relo, masamang tao ka, animal ka. Hindi, ganun di ba? Alam mo, mga kababayan, tama yung sinabi ni BP Sara Duterte. Alam nyo, maganda yung sinabi ni BP Sara Duterte. Etong mga sundalo na to, napuputulan ng kamay ito. Ano ba naman yung relo lang ibigay mo? Pinagtawanan mo pa at meron pang come again, another day. Ganun, come again? Alam mo? Come again, another day. May ganun may ganun. O kaya naman tila sinasabi nga niya is why do you want my watch? Wanna buy watch, Joe? Pero gayon pa man, alam nyo mga kababayan, ako sa paniniwala ko at pagtingin ko, hindi ito yung usapin na, kasi may mga nagpapalabas dyan na hindi naman kasi tradition yan hindi naman kasi tama yan siya gumaganon yung mga pinklawan, yung mga tagapagtanggol ng mga tanso o itong tagapagtanggol na mga loyalista, sinasabi nila wala naman daw sa tradition yan. Okay, panoorin po muna natin itong ginawang parusa. Ikinumpirma po ito ng AFP na pinarusahan po. Sana naman hindi lumuhod sa munggo. Pinarusahan po nila yung sundalo na graduate na nanghingi ng relo. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na may kadeteng humingi ng relo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang graduation ceremony. Ibig sabihin mga kababayan, more than anything else, the first fact, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Tapos na usapan Kahit ano pang palusot, tradisyon, hindi tradisyon, masama ginawa niya, hindi na usapan. Ang usapan, totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte na hiningi yung relo ng isang kadete kay Pangulong Marcos. At ang nangyari napahiya. Yun po ang fact. Ngayon kasi nililihiso ng media, nililihiso ng ilan, nililihiso ng mga tanso na vlogger na hindi naman kasi tradition yan. Wala kaming pakialam. Whether it's tradition or not tradition. The way the president answered the kadete. Hindi tama. Mata pobre. Merong pitik, ika nga. Merong hindi maganda. Tama, mali. Yun ang dito. Ceremony noong Mayo, kasunod na mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes. Pero hindi umano ito karaniwang ginagawa at hindi katanggap-tanggap. Kaya pinatawa ng parusa ang naturang kadete. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang graduation ceremony ng Philippine Military Academy sa Baguio City noong Mayo na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Hindi sinabi ni VP Sara kung ito
ang tinutukoy niyang seremonya kung saan may nanghingi ng relo sa Pangulo na kanyang tinanggihan at dito raw napagtanto ng bise na toxic na ang kanilang relasyon. Pero ayon ngayon sa Armed Forces of the Philippines, sa gitna ng graduation rites, may kadeteng nanghingi ng suot na relo ng Pangulo. Sa video makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwan. Ay, grabe. Tingnan nyo yung tingin ni ano. Kasi nakita nyo yun, inislow mo pa talaga. Oo, ayan o. Binigay ang kanyang relo. Kinukuha na ni BP Sara Duterte itong folder para hindi na siya mahirapan. Tingnan nyo yung parang ano. Sabi ng tagapagsalita ng AFP. Yung sumimangot eh. Nakita nyo yun? Sumimangot eh. Why would I give you my watch? Watch Joe. Binigay ang kanyang relo. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito Ay, grabe. karaniwang ginagawa. At grabe yung tingin, ha? Alam mo mga kababayan, hindi natin hindi natin siya sinasabi na tayo ay pabor o hindi pabor o whatsoever. But the point here mga kababayan, yung sinabi ni BP Sara Duterte ay totoo. 'Di ba? Kasi tandaan ninyo, sinabi ni ni Vice President Sara Duterte ito, it is because she is saying toxic na. Toxic na ang nasa administration. Why? It is because sa tingin niya hindi na nakakaramdam sa problema ng mamamayang Pilipino, yung mga ordinaryong Pilipino. Hindi na ho. Parang feeling niya out of touch na ang mga gobyerno ngayon sa mamamayang Pilipino. Kaya feeling niya toxic na. Ayan kita nyo, pakita ko uli ayan slow mo natin ayan Makikitang inilapit ng Pangulo ang kanyang ulo sa kadete pero hindi dito ibinigay ang kanyang relo. Tingnan nyo itsura ni Madam BP. Sabi ng tagapagsalita ng AFP, hindi ito karaniwang ginagawa ng mga kadete at hindi ito katanggap-tanggap na asal. Alam mo, may bahagya ditong medyo na-disappoint ako sa sagot ng AFP. Meron akong bahagyang na-disappoint ako. Na parang sinasabi nila dito, nilaglag nila yung tao na nanghingi. Kasi sinasabi dito, it's actually an isolated case that does not reflect the overall culture and training of academy. Ito ang nangyari dito. It was a moment of euphoria. Actually an isolated case and does not reflect the overall culture and training within the academy. It happened when the cadet, it's in a moment of euphoria. He was facing the president and he made a mistake. Yun yung part na hindi ko gusto. Yung sabihin na, he made a mistake. This behavior is neither common or acceptable. Kasi, madam, ako, ito lang po hindi siguro yung AFP spokesperson sinasabi lang naman niya kung ano yung sinabi sa kanya. Pero doon sa ating AFP, kasi kung bawal po yun, di ba ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte, di sana winarningan nyo na yung mga kadete ngayon. Di ba? Wag nyo nang uulitin yun, ha? Masama yung ginawa ninyo kay Pangulong Duterte noon, wag nyo nang uulitin. I don't think so na sinabi nyo yon. Ibig sabihin, maybe ako hindi ko naman alam yung buong pangyayari. Pero maybe, hinayaan nyo yon. You did not say anything bad, o hindi nyo pinagalitan, o hindi nyo pinarusahan, o dinisiplina. Yung gumawa nun kay Pangulong Duterte, and this time, because napahiya lang yung Pangulo sa kanyang hindi magandang asal, pinarusahan ninyo yung kadete. Hindi mo maganda yun. Yun lang po ang aking gustong sabihin dito. Sana man lang po, tinayuan ng AFP yung kanilang kadete at sinabi nilang it is okay, we will reprimand or we will make sure it will never na mauulit ito, it will never repeated. Yung mga ganun ba, not to the point na parang dinidiin pa nila na masama, hindi magandang behavior ang ginawa nitong kadete na to. This behavior is neither common nor acceptable. Ayon sa AFP, pinatawan na ng kaukulang parusa
ang kadeteng naka-assign ngayon sa Philippine Air Force. Oh, yan konfirmado, pinarusahan pa yung naku, hindi maganda. Ako, I'm disappointed. Really, I'm disappointed. I mean, kung hindi kaya napansin ni VP Sara Duterte at hindi niya binring out yung frustration at kung hindi niya sinabi na napahiya yung kadete, papansinin kaya ito? Feeling ko, ewan ko kung tinawagan sila ng Malacanang at sinabi sa kanila, napahiya ang presidente, tignan nyo, ginamit tuloy ni Sara, iniinda yung halimbawa na yung parusahan nyo yan. Hindi ako sure kung ganun ang ginawa. Baka naman hindi ganun, baka ganito. Hoy! AFP Chief, napahiya kami gusto mo ba-bad shot sa akin? Kung ayaw mo ma-bad shot, parusahan mo yung yung kadete na yan kasi bad shot siya sa akin. Ikaw talaga, banat ba? Ay, nako naman. Ano sa tingin nyo? Ano nangyari? Tinawagan kaya ng Malacanang ang AFP para parusahan itong batang to? O kusa ng AFP ito? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? I-comment nyo dyan. Babasahin nyo natin yan, ha? Tandaan ninyo, i-comment lang po natin para mabasa natin na salubin ng mga kababayan natin. Alam mo, maganda kasi dito sa YouTube. Unlike sa Facebook. Sa Facebook kasi napakaraming dyan Madaling gumawa ng troll account dyan Kaya napakadaming troll farm sa Facebook. Pero sa YouTube medyo konti, bawas ang troll. At talaga makikita mo totoong tao kasi hindi sila hindi pare-pareho yung script. Kaya maganda po mga kababayan, i-comment nyo yung inyong pananaw at babasahin po natin yan. Hindi naman siya dismissed at upon learning about the incident, nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PM Did you hear that? Did you? O did you not? Hindi. Nahuli sa bibig Upon hearing, nag-take action kagad ang PMA. Pakingge. At Hindi naman daw siya dismiss. upon learning about the incident, Upon learning about the incident, nung nalaman, paano nalaman? Kay VP Sara Duterte. Nung nalaman, nag-take action agad ang PMA. Di maganda, di ba? Hindi, ako para sa PMA o para sa AFP, hindi maganda. Ano to? Dahil napahiya lang yung presidente, gagawin na natin yun. Hindi kasi, if the action itself, yung action by itself ay mali, pinarusahan nyo rin ba nung panahon namin ang hingi kay Duterte? Kasi it's the same action. So if the action itself mali, by itself, mali yun, ibig sabihin po, dapat pareho niyong pinarusahan. Tama, mali? Pero tila hindi ganun Pinarusahan nyo lang ito kasi napahiya dito yung presidente. Bakit? Mali yung sagot, hindi na-inform yung presidente na may mga ganong instances. Di ba? So, anong ibig ko lang sabihin? Dahil ba na napahiya ang presidente, kaya kailangan yung parusahan? Di maganda. Pangit. Ang dating kasi, parang spoiled brat ang presidente. Gago! Hindi, ganun O, di ba yung mga asawa ninyong spoiled? Minsan ganyan totoo, walang biro ito, di ba? Yung spoiled yung asawa, tapos napahiya, kunwari sa labas, napahiya, merong nakatabig sa kanya, o napahiya. Tapos biglang mag-iiyak, magsusumbong doon sa asawa.
ano ko nung katabing table, natamaan ako. Kahit di naman sinasadya. I mean, hindi naman sinasadya. Pero dahil spoiled, yung asawa mo, yung gusto mo ipakita na ini-spoil mo siya, grabe ka mag-react. Di ba? Di ba? Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin. Ganun kayo mag-react kasi, bakit? Kasi spoiled sa inyo yung asawa niyo. Di ba? Ito nga malala Kabaro nila Kabaro nila, medyo hindi maganda kagad yung ginawa. Sana lang ako. I don't know if ano lang sila, nailagay lang sa alanganin. Hindi kasi 'di ba, maalalagay naman din kasi sila sa alanganin kung tinawagan sila. Kaya nga sa tingin ko talaga may tumawag from Malacanang. Napahiya yung presidente, ayan, ginagamit. Tingnan mo, meron tuloy bala si Inday Sara, Napahiya ang presidente. Pagsabihan niyo yung mga yan, Ay, siyempre, ikaw naman yung pinuno ng AFP at ang commander mo ay ang presidente. Tandaan nyo, siya ang commander-in-chief, si presidente. So, pag sinabi ng Malacanang, eto, ganito, pagsabihan nyo, wala kayong magagawa. Parusahan nyo, wala kayong magagawa. You have to follow. Kaya hindi rin natin masisisi yung pamunuan ng AFP. Kasi ako, mas ako dun Eto. Tanong ko lang sa inyo mga kababayan. Ano sa tingin ninyo? Kasalanan ng AFP? O nakatanggap sila ng tawag from Malacanang? Kaya nila pinarusahan yung kanilang tauhan? Kasi ako, parang hindi gawain ng AFP yan Yung pagalitan, pagsabihan, o di kaya parusahan na sana kung nakapatay, hindi I mean, sana kung nambastos, hindi upang babastos yan Bakit kanyo? Kasi ginawa na yan Ginawa na nung nakaraan So understood, hindi nyo pinagbawalan, hindi nyo sinita noon, understood na okay lang. Tama mali? Baka pa nga, eto di nga natin alam, baka nga loyalista pa yung yung nanghingi kay Marcos Balay nyo, loyalistang yung maganda lang yung puso niya na, ay salamat, nakagraduate ako sa panahon ng aking idolong si Marcos. Kaya, alam mo yun, na-excite siya. Hingin ko nga yung relo. Makahingi ng relo hingin ko yung relo. Pwedeng ganun mga kababayan di ba? Pwede yung ganun. Na-excite lang yung mama, idolo pa nga si Marcos. Tapos napahiya pa. Pangit. Di maganda. Pangit na nangyayari ngayon sa bayan, Di maganda. Nag-take action agad yung PMA. Noong 2019 PMA graduation ceremony. Ayan, tuwan-tuwa. Eto, katabi niya pa ata yung AFP chief. Doon kasi sa isa, parang wala siyang katabi. Ito, katabi niya pa yung AFP chief, tapos naka-smile pa. May ganito ring insidente na pumalakpak pa. Ng relo sa Pangulo ng isang PMA. Pumalakpak pa na malupit. Di huli kayo. Hindi. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? It is well approved. Ibig sabihin, okay lang. Ibig sabihin, hindi kasalanan na manghingi ng relo. Tama, mali. Ikaw talaga. Ikaw talaga, booking mo na naman. Hindi, ayan kita ninyo. Ulitin natin. Noong 2019 PMA graduation ceremonies, may ganito ring insidente na panghingi ng relo sa Pangulo ng isang PMA cadet. Noon, pumalakpak pa. Ibigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang suot niyang relo. Para sa GMA Integrated. Gets nyo? Diyan pa lang, napapatunayan na natin mga kababayan na it is okay. The act itself is not a sin. It's not disobedience. It is not a disrespect. Pumalakpak pa nga yung opisyal Sabi pa, wow, ayos siya, Brad. Iba sinabi. Hindi naman ganun, sabi niya. Tropa, kaya tropa. Ganun, sabi siguro yan. Ayos yan. Hindi, sabihin,
Kung meron ng instance na nangyaring ganyan, isa lang ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ho ito mali, hindi ho ito masama, hindi ho ito kasalanan, hindi ho ito pambabastos, hindi ho ito pagsuway o disobedience. Walang ganun. Ibig sabihin, ito'y approve with standing ovation, with clapping of hands. Di ba? O, ayun ang ibig sabihin nun. Eh, bakit niyo pinarusahan ngayon? Di naman maganda yan.